What's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, Tecno Common 50. Sulit nga ba itong i-purchase talaga ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, ayan, na-unbox na natin itong si Tecno Common 50, and for today's video, pag-uusapan natin kung sulit nga ba talagang i-purchase itong smartphone na to ngayong 2026. At syempre, kakalabas lang neto ngayong April 2026 mga idol. At syempre, binili ko rin yung Tecno Common 50 Ultra. Gagawa rin tayo ng mga separate video about dito sa smartphone na to. Pero dito muna tayo magpo-focus sa 4G version ng Tecno, which is a Tecno Common 40, which is a Tecno Common 50 4G. Quick reminder lang, two versions lang ang lumabas ngayon, Tecno Common 50 4G and Tecno Common 50 Ultra 5G. So, dati kasi merong Tecno Common 40, Tecno Common 40 5G, Tecno Common 40 Pro and Premier, di ba? Apat o lima, ewan ko, basta yon. Ngayon, dalawa lang na hindi nagugulan yung mga consumers natin. Medyo tumaas yung presyo neto kasi yung 4G dati is below 10,000 pesos. Ngayon, ang SRP neto, hindi ako nagkakamali dito sa site, is nasa 14,000 pesos. Pero ang magandang balita mga idol, dito sa online, official store po to ni Tecno. Tap mo yung video, yung view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha ang Tecno Common 50. So, ang presyo nito sa online is 11 to 12,000 pesos. Very, very affordable lang siya mga idol. At ang magandang balita, meron pang susunod pang discount. So, pag click nyo yung link natin dito sa video, meron pang additional discount voucher yan. Yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms para mga consumers natin. And quick reminder lang, exclusive lang po yan sa ating video. Kaya get your chance now, makuha to ng sobrang mura sa online. And no worries, official stores po yan. Gumawa rin ako ng separate video nang binili ko to sa online para rin maging guide sa mga consumers natin or para maingganyo rin yung mga consumers natin. Okay? So, yun nga sa video natin, tatalakayin natin kung sulit nga ba talagang bilhin ito si Tecno Common 50. So, una natin pag-usapan yung screen. Napakalupit ng screen nito. Ang taas ng nits of brightness. Biruin mo, 4,500 nits of brightness ang i-offer nito. Grabe, napakataas niyan for a mid-range device, especially for this kind of price tag. Overall, display nito is very premium. 6.78 inches, 1.5K resolution. So, beyond 1080p pa ang kanyang resolution. 144 Hz refresh rate pa siya. AMOLED display. At ito yung nagbago dito sa Tecno Common 50 4G. Doon sa Tecno Common 40 is flat display na po siya, hindi po siya curve. Yung curve po is yung Ultra, ito po flat, which is okay naman yung flat display mga idol. Mas prefer ko naman siya. Ang ganda niya ang ganda niyang hawakan, very comfortable naman siya sa feel. At panigurado pag nanood kayo dito or naglaro, may enjoy niyo yung overall viewing experience niyo dahil sa kanyang superb premium display quality. Next, yung operating system. Ang maganda ngayon sa Tecno mga idol na update na to. So, mayroon din nasabi na meron na tong mga future OS update. So, yun yung maganda dito sa Tecno Common 50 ngayon. It is powered ng Android 16 with iOS 16. Ito yung magandang balita dun sa niya, sa software niya. Tingnan nyo naman, mukhang iPhone yung kanyang home screen, and even yung layout or yung UI niya ay mukhang iPhone or inspired sa iPhone. Even the control center. Napaka-solid. Ito talaga natuwa ko yan. Mukha talaga siyang iPhone. Yung malaki yung mga ganyan yung orasan, di ba? So, kung gusto nyo ng mukhang iPhone yung UI, ito na maganda i-recommend sa inyo. At very convenient din yung AI capabilities na mo-offer ng Tecno Common 50 para sa inyo. Next, yung camera. So, siyempre, common siya eh. So, Common 50. So, camera performance talaga ang focus na itong series na to. Ang ganda. Ang linaw ng camera nito. Meron ako mga photo samples and quick reminder lang, indoor pa lang to. Yung pinaka-favorite ko dito, kasi usually, di ba, pag nagtitake kayo ng photo, parang merong, alam mo yun, yung malabo, yung parang yung ilaw, cloudy siya, meron siyang AI capability, alisin yan. Ang tawag dyan is removal ng flare. Di ba, napaka-solid. So, ito yan. Oh. Tapos, bokeh effect na. Pwede nyo nang gawin lahat yan. Just simply take some photo. Tapos, pwede nang i-edit ng AI yun. So, napaka-solid. And even the rear camera itself, napakalinaw mga idol. Very detailed yung camera neto si Tecno Common 50. Partida. Indoor pa lang na-take ko. Gagamitin ko pa to outdoor. Ganyan ka-solid yung camera sensor neto. Sony Lithia 700C.
So pag narinig nyo pa lang Sony ang sensor ng isang device, expect nyo na maganda ang camera performance niyan. At meron yan dito sa Tecno Camon 50. And syempre, meron tong ultra-wide camera system. It is 8 megapixel ultra-wide camera, 4K video recording ang kanyang rear at front-facing camera, which is very, very convenient. And the front-facing camera is 32 megapixel. Quick reminder lang, the front-facing camera is 1080p ang resolution ng kanyang video. Ang 4K is dun sa ultra version. Napakalaki rin ng battery nito, 6,500 mAh battery capacity. Perfect to sa mga consumers nga na naghahanap ng isang smartphone na merong malaking battery. Kasi, to be honest mga ka-J-Vlog, in today's time, ang mga consumers natin more on ano sila naghahanap na sila na merong malaking battery capacity. Kasi syempre, every year, marami tayong ginagawa sa smartphone. Maraming update, maraming kumakain ng battery. At syempre, yung mga brands ngayon, kailangan mag-step up. So ito, 6,500 mAh, napakalaki po. Makunat siya, specs-wise syempre, sobrang laki niyan. Tapos, tinernohan pa siya na magandang charging rate for its price. 45 watt, fast charging rate siya. So, yung 6.5, so 45 watt, mga 1 hour to 30 minutes. 1 hour 30 minutes bago siya ma-full charge. So, napakabilis for 6,500 mAh battery capacity. In design, mga idol. So, ito yung tinatawag nilang ano ba tawag dito? Yung titanium nila And, yung color is nagre-resemblance of course sa iPhone 15 Pro and 16 Pro Max. Yung camera module design, na-adapt niya pa rin yung doon sa Tecno Camon 40. Pero, ang ganda talaga na mo-offer ng camera performance itong device na to. Ergonomics and all, magaan at manipis din naman siya for 6,500 mAh battery capacity. Tapos nakikita nyo tong color red na to. It's a notification light. For example, pag may tumatawag, may nagte-text, may mga notification kayo sa applications, ayan, pwede nyo i-customize umilaw yan para rin ma-alert kayo na meron something na notification sa smartphone nyo na yung mga yung mga na-overlaps nyo, kumbaga. Syempre, pinaka-favorite ko dito, the water protection. It is protected ng IP68 or IP69 water and dust resistant. So again, the protection ng tubig nito is ka-protection niya yung tubig ng iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, flagship level na ang water protection nito. Ito po yung mga smartphone na legit na pwede natin masubmerge sa water within 30 minutes sa fresh water. Again, it is not as advisable isubmerge to sa salt water kasi syempre ang mga salt water ay merong mga particles yan. Small particles na pwede pumasok sa smartphone yun na nagko-cause ng corrosion. Okay? Pwede siya for pool sa chlorine na sinasabi nila hindi daw pwede. Again, hindi mo naman ibababad Some deep lang to take underwater shot. Tanggalin nyo agad, pwede siyang gamitin sa pool kasi ako ilang taon ko na ginagamit yung smartphone ko sa pool with certain kind of limitation. Of course, hindi ko siya binababad kasi may chlorine nga siya. To take some underwater shot, pwede siya or valid siya. Basta, wag nyo lang siya ibabad ng 10 minutes, 15 minutes sa chlorine. There's a possibility masisira siya, okay? So again, kung alam nyo limitation ng ingress protection nyo, hindi po masisira ang inyong smartphone. At yun yung ina-advise ko, kung fresh water, matagal, 30 minutes valid. Pag sa pool nyo siya gagamitin, saglit-saglitan lang, okay naman siyang gamitin. And, yun, yung action button tuloy. Yung AI button niya na parang nagre-resemblance nga sa action button ng iPhones. So, in short, para siyang shortcut button. So, pag diniinan nyo siyang ganyan, lalabas si Ella sa kanila. And pwede nyo i-customize sa settings yung one-tap button ng Infinix, ay ng Tecno. So, for long press, yun nga si Ella. Tapos, pwede nyo siyang ibahin, like flashlight, screen recording, or none. Pwede single press for flash memo, yung flash memo. One tap button to recognize the screen. Ayan siya. So, pwede nyo i-customize mga idol yung one tap button ng Tecno Camon 50 nyo. Next, yung processor. So, again, syempre, tulad ng sinasabi ko sa mga ibang video ko, for 4G, dapat talaga ang pinaka-the best price na is below 10,000 pesos. Medyo overpriced for a 4G processor. Pero again, ito ulitin ko. Binalance kasi ni Tecno yung specs nito. So, it's a 4G device, pero jump pack yung specifications niya or ibang specifications niya is pang mid-range level or flagship level na. So, kung G200 siya, tapos napakaganda naman ng mga specs na mo-offer for a price tag na 12,000 pesos, definitely, mo-consider ko naman siya. As long as yung processor hindi mabagal. Hindi po mabagal pang laro ang G200. It can handle din yung mga modern games ngayon like Mobile Legends, Honor of Kings, COD, Genshin, and WoW.
meron tayong mga na-experience sa mga frame drops from time to time, pero playable naman siya. Kung isa talaga kayong consumer na focus nyo is gaming, hindi po para sa inyo to. Kasi more on nagfo-focus to sa camera performance na provide naman ng Tecno Camon 50. Kumbaga, bonus na yun. Meron rin siyang reasonable processor na magagamit na pwede rin gamitin pang laro. Okay? So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lord, sulit nga ba ang Tecno Camon 50? The quick answer dyan, definitely yes. Sobrang sulit, napakaganda ng specs, flagship level na rin yung specs na ma-offer niya sa mga iba. Yung mga ibang specs niya, kaya kung interested kayo dito, again mga idol, dyan lang kayo bibili sa ating product link. Tap mo yung video, view products. So may view products yan, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Tecno Camon 50 4G. And abangan nyo na lang po yung mga ibang unboxing ko sa Tecno Camon 50 Ultra. Hanggang mura pa to sa online, dyan na kayo bumili sa ating video. Again, special voucher po, yung special voucher na exclusive lang sa ating video. Grab your chance now na makuha to na sobrang mura dahil sa mall medyo mahal siya. And for me, isa to sa pinakasulit na smartphone na pwede nyo ma-purchase in 2026. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na merong outstanding camera performance, ito na po ang magandang i-recommend para sa inyo.